Maayong adlaw mga igsoon ko diha sa Ginoo, labi na diha dapit sa Mindanao area. Ug napasalamaton kita sa Ginoo tungod kay niining adlawng Domingo nakahimo na sa pagbalik og simba ang atong mga iglesia, mga kaigsuonan diha sa Ginoo in a limited number of people. O usa kini ka pinasahi or special nga okasyon, kini nga video nga among ginahimo karon tungod kay naay mga kaigsuonan nato nga nag-request usab nga pwede ba kita mahimong kabahin sa ilahang panimbahon online tungod kay na may mga limitasyon pa nga ginahimo sa mga kaiglesiyahan as part of the regulation sa atong panggobyerno. So atong ginabuhat kini karon aron nga makahimo kita sa pagtabang or pag-cater sa panginahanglanong espiritual sa atong mga kaigsuonan. Ug nining ka haponon gusto nako nga i-share ang pulong sa Ginoo ug before nato pag-adtuon ang mensahe ato na siyang duolon pinagi sa pagampo ta. Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo ninintak na sa kahaponon tungod kay among na sinati ang imong pagkagamhanan. O nagpasalamat kami kanimo Dios tungod kay ikaw ang Dios ang among ginasaligan. Ikaw gayon ang Dios nga takos sa among pagsalig, sa among pagsunod sa imong mga pulong. O ninintak na Ginoo among nga ginahangyo nga ikaw mao'y mag-uban ka namo sa among pagpamalandong sa imong mga pulong sa pipila ka mga higayon. O gitugot o Dios nga ang imong wisdom nga nagikan kanimo imuhang ipatagana sa imuhang sulugoon nga mao'y share sa imong mga pulong. Og ikaw sa Ginoo magatugot nga maghatag og wisdom sa sa mga kaigsuonan nga magapaminaw niini. Og kining tanan mga pasalamatan ug itugyan pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Mangayo una ako og apologies tungod kay dili ko wala ko nahimo nga murag kanang sa itaw gana naanad nga magsulti og Binisaya tungod kay diri sa Cambodia usually gigamit namo ni Agape ang English the same time magsulti sa local nga language Khmer sa pag-communicate namo sa atong mga kaigsuonan o mga higala namo nga mga local dinhi. Diri sa Panimalay magistorya mi og Cebuano, Bisaya apan medyo dili gid kaayo mo inani ka sama niini nga magsangyaw magsaysay sa pulong sa Ginoo. But anyway, salamat sa Dios tungod kay gihatagan kaniya og kapiskay sa panglawas aron makahimo sa pag alagad kaniya sa nagkalain-laing pamaagi. Sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 nagaingon din hang always be joyful. Sa ubang translation, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Usa ka statement in the Bible nga for me personally strong kaayo tungod kay ginaingon nga rejoice in the Lord always, panagkalipay kamo kanunay, usbon ko panagkalipay kamo. This past 2 or 3 months usa sa pinaka-challenging so far. Ako 38 years old na ko pero usagid sa mga challenging times kining nilabay nga mga pipila ka mga semana or almost 3 months na diin na ingon nga usa ka Kristohanon wala ta nakahimo sa atong normal nga pamaagi sa pagsimba.
tungod kay naay regulasyon sa panggobyerno nga dili usa buhaton ng pagsimba sa atong balay alampuanan or simbahan, tungod kay gihangyo sa gobyerno nga mutabang kita kauban sa gobyerno nga malimit or ma-stop ang pag-spread sa virus. Tingali adunay pipila or maybe kadaghanan kanato murag nakasinati gyud og medyo kaluya, medyo kamingaw tungod kay dugay na nato wala makita ang ato mga kaigsuonan diya sa pagtuo. O kung atong i-apply kining mao nga verse sa 1 Thessalonians 5:16 nga rejoice in the Lord always. Murag kanang medyo nagsumpaki ba kay unsa man nato pagkalipay kanunay kung murag nalimit ang atong fellowship, wala ta nakahimo sa atong normal nga way nga pagpangalagad mo ato tag simbahan. Tingali ikaw kabahin ba sa nagapanghinglo sa church or sa music team or nagsangyaw or nagtudlo sa mga bata or sa mga dagko? Wala na to nahimo nga normal nga paagi ka na sa milabay nga pipila ka mga semana or almost 3 months. But again, the Bible is telling us to always be joyful. Gibalik ini ni Apostol Pablo pagsulti sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4, ingon siya, rejoice or always be joyful. And I will say it again, always be joyful. Naipipila ka mga barrier or mga muraga tawagon nato nga nagbabag aron nga mahimo kita magbalipayon sa ato nga pagpangalagad. Sa ato nga basihan sa ato nga mensahe nining kahaponon, upat niini mga P sa English. Una is pains, mga kasakitan. Usahay ang pagsinati nato og mga kasakitan na mahimo kini nga babag sa ato nga kalipay sa pagpangalagad. Ikaduha, problems, mga problema. Ang problema dili lang tingali usahay apan maybe more than 50% kung naay problema gagmay ba o dagko, makahimo kini nga makababag sa kalipay sa ato nga pagpangalagad. Ikatulo, kining ginatawag nga pressures. Once we feel pressure sa pagpangalagad ba o sa panimalay, sa trabaho ba, mo ba tingali sa love life ba, usahay mababagan ang kalipay sa pagpangalagad. Then ikaupat na kining ginatawag mga picky people. Naiba ng mga tao nga which is beyond our control kung unsang ilahang karakter, unsang ilang kinaiya. Whatever they do or maybe usahay na sila'y masulti against kanato or against sa katilingban or whatever, usahay ang uban ng mga tao may makapahimo nga babag sa atong kalipay sa pagpangalaga. O usa sa pinakamaayo nga ehemplo nga atong pagalantawon nga nakasinati niining mga nagkalain-laing babag nga aron gayon nga ang kalipay sa pagpangalagad mahimong mababagan, ang atong apostol sa panahon sa grasya si Apostol Pablo. Ug atong lantaw ng iyang kinabuhi yung sa kiniya pag-handle nga even in the midst of a lot of pains, problems, pressures, and even surrounded by picky people, nahimo gihapon niya pagsulti nga magmalipayon kita. Akong usbon, magmalipayon kita sa kanunay. Ang atong teksto, Filipos kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod sa sumunod ng mga verses. Ako ning sugdan diri sa verse 27, nagaingon sa Philippians 1:27 sa English. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the good news of Christ or worthy of the gospel of Christ. Yun si Apostol Pablo. Bisag unsa pay mahitabo, atong kinabuhi kining atong mga kaugalingon in a manner that is worthy of the good news or the gospel of Christ. Buot pasabot, bisag unsa pay gakahitabo sa atong palibot, sa atong kinabuhi, inside or outside, let's make sure nga ang atong conduct, ang atong pagkinabuhi
naghatag gihapon siya sa maayong balita ni Kristo nga nahimong worthy. Medyo bugat, no? Pero atong lantawon, ngano nasulti kini ni Apostol Pablo. Again siya, whatever happened, gikinahanglan gihapon nga bubalik gayud ngadto kang Kristo, nga si Kristo nahimong worthy. Whatever happened in the society or situation, nga ang atong pagkinabuhi or the conduct in the way we live, naghatag gihapon kini niya siya og worthiness kang Kristo. We can always be joyful no matter what happens when, una, we look at every problem through God's lens. Usa sa experience ni Apostol Pablo, ngano nga nagapabilin siya nga nagmalipayon taliwala sa mga kasakit, problema, pressure or mga picky people. Ngano nagpabilin gyapon siya nga nagmalipayon tungod kay iyang ginalantaw ang matag problema kung giunsa po na siya paglantaw sa Ginoo through God's perspective. I mean, we cannot have what God is thinking. We cannot naigisulti si Apostol Pablo nga, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. But of course, we understand that with our limited capacity sa paghuna-huna nato, dili kita mapareha sa pangunahuna sa Ginoo. But inani nga situation, kung ang matag problema nga atong nasinatian, ato na siyang ginalantaw kung how the way God is looking at it, we can still always be joyful. Sa Philippians, Philippians chapter 1, verse 12 to 14. Inani pagkasulti ni Apostol Pablo sa verse 12. I want you to know, dear brothers and sisters, that everything that has happened to me has helped to spread the good news. Let's take note nga sa diha nga gisulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuos nga taga Pilipos. Na siya sulod sa bilangguan. He was it's either in jail or house arrest or whatever. Ibutan na to, napriso siya. Ug dili basta-basta. Ako sa nating napriso, pero kining lockdown nga nasinatian nato nga murag na limit ang ato ang access paggawas. Murag daw sama niini, pero I'm not sure kung comparable ba ni sa kanang tinud-anay nga nakasinati gid nga napriso. But inani ang giingon ni Apostol Pablo nga everything that has happened to me, tanang butang nga nagakahitabo kanako, nakatabang kini nga ni-spread pa noon ang maayong balita. Again, he is inside the prison. Apan niingon siya, tanang na hitabo o nasinutian ako karon, nakatabang pa noon nga ning-spread ang gospel. Sunod nga verse. In verse 13, for everyone here, including all the soldiers in the palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Anytime we face problems, in faith, it's a witness to unbelievers. Na bisan ito ang problema, kung ato ka na siyang ginaatubang in faith, mahimo ka na siya nga witness ngadto sa mga dili magtotoo. Again, ang verse 13, giingon ni Apostol Pablo, including the soldiers in the palace guard. Yun siya, everyone here, asa man siya, nasa sa bilangguan. It's either he was house arrested or inside jail. Yun siya, everyone, including ang mga sundalo, mga palace guards, know that I am in chains because of Christ. So kay line, so verse 14. And because of my imprisonment, many of the Christians here have gained confidence and become more bold in telling others about Christ. Tungod sa iyang pagkabinilanggo o naghibalo katong mga kauban niya nga mga magtotoo outside the prison, nga si Apostol Pablo nagpadayon gihapon sa pagsangyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. O sa diha nga nagpadayon siya pagsangyaw, adunay mga katawhan nga nakauban niya sa iyang lugar, nakailan na noon kang Kristo. Katong mga magtotoo nga naa sa gawas, mga kaigsuonan ni Apostol Pablo kaniadto, nahimo noon nga mas na-encourage sila. Nahimo noon nga mas ninggana pagayud ang ilaha nga pagsangyaw usab sa maayong balita sa grasya sa Dios.
So when we look at every problem through God's lens, we can always be joyful. Tungod kay naay mahimong maayo nga resulta. And that's because by the grace of God. Now, anytime we face problem in emotion, tingali makapost sa Facebook nga wala na lipon-lipon ay tago-tago. Yeah, I know nga naiuban nga mga tao nga gikinahanglan nga express gino na sa gibati nato. But in applying 1 Thessalonians chapter 5 and Philippians chapter 4 nga giingon ni Apostol Pablo, let's always be joyful. Even in the midst of pain, problems, pressures, and even picky people, let's always be joyful. Nga ang end result niini nahimo nga worthy gayud si Kristo or ang gibuhat ni Kristo ngadto sa cross para kanato. And this is what the Apostle Paul is trying to emphasize. Nga ningon siya diri, many people with me, including the soldiers, the prison guards, nakailanon kang Kristo. Og ang katong mga kaubang mga magtotoo, mas nindasig pagayod sa ilang pagpangalagan. So, kumusta ang atong atubang sa atong mga problema, mga kasakit, mga pressure sa kinabuhi, o mga picky people, mga tao nga sa atong paglantaw, mga badlungon ba? Kumusta? Nahimo ba nga sa pag-atubang nato niana ang worthiness sa gibuhat ni Kristo ngadto sa cross mas nahimo pagayod nga ning dagaya or mas naila pa si Kristo? Let's try to think it more deeper. O kung gikinahanglan nga i-change nato ang atong perspective sa pagkatubang nato sa mga problema, then let's change it. We can always be joyful no matter what happened when we look at every problem through God's lens. Ikaduha nga punto. We can always be joyful no matter what happens when we never let others control our attitude. Ikaduha, kung dili nato tugutan ang uban nga mo'y mag-control sa atong attitude. Now, kitsa man nga mga others, ginamention ni Apostol Pablo din sa sunod nga mga verses in Philippians chapter 1, kining mga critics, usay uban mga comrades, mga kauban nga magbubuhat or kauban nga magtotoo, and sometimes competitors, because there are those others during the Apostle Paul's time nga nagsangyaw kang Kristo out of envy, and others are conspirators, naghulat lamang nga naa siya mahimong sayop aron nga iduot pagid siya sa magpaubos. And these are the people nga sometimes makahimo nga mo control sa atong attitude. Naay mga critics, comrades, competitors, and conspirators. If we will not going to let them control our attitudes, for sure, we can always be joyful no matter what happens. Ato nga to ng mga versikulo. Verse 18 of Philippians chapter 1. Iyon dere. But that doesn't matter. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached. Either way, so I rejoice and I will continue to rejoice. Ngayon si Apostol Pablo, it doesn't matter kung saan na ilang ginabuhat. Aron ba pasuyaon ko or aron ba nga pakita lang nila nga kaya na mo, bahalag wala ka. Paul said, that doesn't matter. What's important is that Christ is being preached. Mao pinaka-importante si Kristo nasangyaw, napadayon sa pagsangyaw. Ug niyon siya, I rejoice and I will continue to rejoice. Verse 28. Be fearless, no matter who opposes you. It will be a sign to them of their downfall that God is with you and that He will save you. Be fearless. Padayon sa pagsangyaw. 29 and 30. For you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. We are in this fight together. You have seen me suffer for Him in the past and know that I am still suffering in the midst of a great struggle. Pagningon sa Apostol Pablo, wala lamang kita gihatagan sa pribilehiyo sa pagsalig kang Kristo, but even the privilege of suffering for Him.
And sa verse 30, ipakita gid diri nga inani dapat ang body of Christ, ang lawas ni Kristo. Ingon si Apostol Pablo, we are in this fight together. It should not be we should be fighting against each other. Pero giingon diri, fight together, not fight against each other. Samot na nining panahon na karon. This is one of the most wonderful opportunity for us Christians to unite, to stand together in preaching Christ. Ng atong ginasaligan, ng atong ginatuuhan nga Dios, mo'y tinuod nga Dios. Despite of this global pandemic, gi-provide sa Dios ang atong panginahanglan. Ang atong ipakita sa kalibutan nga unta si Kristo tinuod. Takos ang iyang ginabuhat ngadto sa krus, alang kanato, alang sa atong mga kasalanan. We can always be joyful no matter what happens when we never let others control our attitude. The reality is that yes, naaging mga tao who will be beyond our control kung unsa ilang buhaton or unsa ilang isulti or unsa ilang i-post sa social media. Unsay buhaton nato? Mag-react, magwala punta? No. Yung si Apostol Pablo, let's take that opportunity nga musamot pagid kita kadasig, kaisog, dili sa pagpangaway nila kundi kaisog sa pagkinabuhi nga Kristohanon o sa pagsangyaw ng Kristo. Third point, we can always be joyful no matter what happens when we always trust God to work things out. Mahimo di ay nga malipayon kita kanunay bisag unsa pay gakahitabo kun atong tugutan nga ang Dios mao gayoy muatiman hining tanan. Usahay murag atong pangunahan ng Ginoo no. Before taning consult niya murag na natin ginahimo nga mga kuan ba, mga solusyon, mga pamaagi. Kung medyo dili lagi kaya usa pa mo sa Ginoo nga Lord tabang. He should be our first and foremost priority. And He should be our first and foremost go-through person nga atong itugyan, isulti kaniya tanang ingunana. Now, ingon diri sa verse 19, ingon sa Apostol Pablo, I will continue to rejoice, for I know that as you pray for me, and as the Spirit of Jesus Christ helps me, all that has happened will all turn out for my deliverance. Look at the verse part. Ingon siya, for I know. Statement ni Apostle Paul nga emphasize nga he trusted God to work things out. Yan siya, for I know na sinatian na niya kaniadto. Mga experiences niya in the past, how God has delivered him, how God has supplied his needs, how God has helped him. Despite of pains, problems, pressures, and picky people, there was deliverance. Kung nagtuo si Apostol Pablo nga kung kaniadto na ay deliverance, even karon nagyapoy deliverance from God. And that's why he said, for I know. In verse 20, it is my eager expectation and hope that I will not be ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether life or by death. Now as always. Kung lang tayo nato ning mga kon ba in between, mga simple ra ning mga statement inside the verses. Pero when you look at in between the lines, yun siya, now as always. Na diha ang pagsalig ni Apostol Pablo sa atong buhi nga Dios, sa atong gamhanan nga Dios, that God will really work things out. Wala niya pangunahi ang Ginoo. Usahay pod, bisan kita nga mga magtotoo, yes, niyampo ta sa Ginoo. Pilipos 4:6, dili ta mag-worry, di magkabalaka. Instead, mo ampo, ito ginato sa Ginoo, isulti na to sa Ginoo. But sometimes, humag-ampo, balaka rin gyapon. Naman ang pagsalig na to sa Ginoo, pagsalig na to sa act of worship in terms of prayer. Sa Apostol Pablo, now as always, I know, for I know, now as always,
God will deliver me. Last point, number 4. We can always be joyful no matter what happens when we stay focused on our purpose, not on our problems. Yung sila, it is easier said than done. To stay focused on the purpose, not on the problems. Yes, nahimo ng mga tao nga successful ini, pero napayuban nga wala gyud naka-stay focus. Pero unsa ang gihimo ni Apostol Pablo? Himo na to siya nga setting example. Tungod kay for me, grabe ang iya nasinatian. Pero giunsa niya nga nakahimo gyapon siya sa pagsulti nga rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Even in the midst of pains, problems, pressures, and picky people. Okay, verse 22 and 23. If by continuing to live, I can do more worthwhile work for Christ, then I am not sure which I should choose. I'm pulled in two directions. I want very much to live this life and be with Christ, which is far better thing. As Apostol Pablo, kung magpadayon ko sa pagkabuhi, mas daghan pa kog mabuhat nga mga worthwhile nga mga butang para kang Kristo. Pero ningon po siya, kung muhawa na ko nining kalibutanan, nining kinabuhia, nasayod ko nga I will be with Christ. Yan siya, which is far better. Pero ningon siya sa 24 and 25, but for your sake, it is much more important that I remain alive. Wow. Master kinato ni kita mga grace believers, Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Na-focus kayo tadi sa die is gain, ang kamatayon pagdaog. Pero pagabot sa verse 24 sa ingon ni Apostol Pablo, but for your sake, for the sake of the ministry, for the sake of those people who still need the word of God, yan siya, it is much more important that I remain alive. That's the purpose. I am sure of this, so I know that I will stay on with you, so I can add to your progress and joy in the faith. Aron makatabang siya, na malig-on pa sa pagtuo, katong mga magtutuo, na medyo bago pa sa pagtuo, medyo na sa, medyo ni hamtong na gamay, ungat to sa mga hamtong, siya, to add to your progress and joy in the faith. And that's why, ibalik na to sa verse 21, yun siya, for to me, to live is Christ. Ayos anang day, mabutra ta na. Kay buhay pa man ta karon diri sa ta, to live is Christ. To live for Christ. Focus on purpose, not on problems. Kung may problema, labi ng buga kay sa tanan, murag nindot kay nga ingon nga, to die is gain, kada kamatayon may pagdaog. Apanigsuon. Kung gaginhawa pa karon, buhay pa karon, buot pasabot ang Dios na pay katuyuan sa imong kinabuhi. Let's focus on our purpose, not on problems. That's why the Apostle Paul said in Philippians 1:27, whatever happens, kung sa may gakahitabo, conduct yourselves in a manner worthy of the good news of Christ. And again in 1 Thessalonians 5:16, always be joyful. To close, let's review our points. We can always be joyful no matter what happens when 1. We look at every problem through God's lens. 2. We never let others control our attitude. 3. We always trust God to work things out. And last one, number 4. If we stay focused on our purpose and not on our problems. Ako nga pagampo og desire nga kining mensahe nato karon, nakahatag unta og dugang paglig-on sa atong pagtuo ug nahimo kita nga mas nalasig pa sa pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Natuo ko nga medyo hapit na gyud tingali next Sunday ang uban murag mobalik na sa normal capacity. I don't know. Every country, maybe in the Philippines, every provinces lahi-lahi og sistema. Apan kung dili pa man ka ng panahon na maabot, murag mobalik na gyud sa normal, pero nanatag new normal karon. Ako nga pagampo, it's my hope and prayer nga yes, there are pains,
problems, pressures, picky people. But we can choose to be joyful no matter what happens. The choice is in us. Nana to ang pagpili. Mo give in ba ta nining mga butanga or mo look at ta sa itong buhay nga Diyos. Dahil salamat o hinaot nga ang Diyos magapanalangin sa iyong mga pulong ang atong napadalit mo ganyan.